Dapat ka pa rin bang magpakasal kung ganito ka kawalang tiwala sa taong papakasalan mo? Usap-usapan itong post na ito online tungkol daw sa isang sikat at successful na babaeng artista na may karelasyong mayamang lalaki at ikakasal na nga daw dapat. Sabi-sabi baka hindi na daw talaga matuloy yung kasal kasi nga daw ayaw daw pumirma ng babae doon sa kontrata or prenup para doon sa kasal nila. Personally, magre-react lang ako dito hindi dahil sa artistang posibleng konektado dito but more on the absurdity ng kontratang gustong papirmahan ng lalaki for assurance once na mapakasal nga sila. So once again, ito yung buong post and pwede nyo yung i-pause para nga mabasa nyo pero babasahin natin yan parts by parts and I'll give my thoughts kung totoo man to to be ready to prenup and they add provision that had to do with party relations. Every refuse. Gets ko naman yung point ng prenup pero alam mo yon, bakit ka magpapakasal sa isang taong hindi mo mapagkakatiwalaan? It's like mag-iiwan ka ng gamit sa taong feeling mong magnanakaw sa'yo. If you don't trust a person enough na hindi ka lolokohin, then bakit mo pipiliing makasama yung isang tao na to bilang asawa mo, di ba? Again, gets ko naman yung point ng prenup lalo na nga sa mga mayayaman kasi nga for safety, kasi nga marami rin namang manloloko ngayon But it's just a very crazy idea na meron kang fail-safe just in case na lokohin ka ng taong papakasalan mo. Isipin mo pag magpapakasal ka, gusto mong makasama yan habang buhay. Tapos, hindi mo naman pinagkakatiwalaan. So alam mo yun, bakit pa? That no longer looks like a prenup but more like a life sentence. For example, it's not right that you are required to live with the in-laws. Ano sila? Hello? Usapang pera or safety or whatsoever, medyo gets ko naman Yung ganito na kailangan or required ka na kailangan nakatira sa pamilya ng asawa mo? Bakit? Like kung hindi makalakad or alagain Kung malalakas naman tapos mayaman enough na kaya nga nilang mag-hire para may mag-alaga sa kanila, bakit pa nila kailangang kasama sa bahay yung pamilya ng asawa niya? Una, if totoo yung hula ng mga tao, sobrang successful na ng babaeng ito Sige, sabihin na rin natin siguro mas mayaman nga yung lalaki, pero alam mo yun, grabing trust issue naman yan. Regardless kung mabait or masama yung in-laws mo, ang awkward kung ire-required mo nakasama mo silang nakatira sa isang bahay Okay lang naman kung ikaw mismo pipiliin mong tumira sa bahay nga ng pamilya ng asawa mo, pero kung ere-required, sino ka? Lalo na kung capable naman sila to live on their own, lalo na't mayaman din naman tong babae na ito. Iintindihan ko pa kung embalido yung kamag-anak nila na kailangan talaga ng kasama sa bahay na mapagkakatiwalaan, like kamag-anak nga talaga, pero kung hindi naman, but more on para magbantay lang, parang hindi naman, parang mali yun Next, neither is it fair to ban either party from raising their voice. What if you need to let off steam? That often happens in movies and you're rather good at it. So why bar what is sometimes perfectly normal and necessary? Would they rather that you take blank or blank yourself? Bilang isang tao, karapatan nating sabihin yung nararamdaman natin sa kung paano natin to nararamdaman. And also, normal din naman sa isang couple na minsan tuwing may hindi pagkakaunawaan, minsan hindi maiiwasang tataas yung boses mo Siyempre wag naman yung OA pero alam mo yon, yung valid lang enough naman doon sa reason ng away nyo. Bakit kailangan itong ipagbawal, di ba? Dapat nga mas bigyan natin ng freedom yung isang taong i-express yung nararamdaman niya Nakakatulong din naman kasi talaga yung pagsigaw para ma-voice out mo nga yung frustration mo sa mga bagay-bagay. So alam mo yon, bakit mo ipagbabawal na nakalagay pa sa kontrata? May ganito ka kasing rule, parang pinipredict mo na someday nga sa future, malaki yung chansang sisigawan mo palagi yung partner mo. Kaya there's a need na gumawa pa ng rule for it. O let's say on both sides naman na bawal manigaw. Pero again, bakit mo pagbabawalan yung isang tao na manigaw, lalo na kung valid naman yung way niya ng pagsigaw? Buhay, hindi naman lahat kailangan may rule More on, you need to be emotionally intelligent na alam mo kung ano yung hindi dapat ginagawa sa hindi without rules na nakaset up in the first place. But the most problematic, the deal breaker, the poison pill, is the provision that in case of separation, you give up custody of your young children. In case of separation, you give up custody of your young children? Bakit anak niya yun I mean, if masama yung nanay, dapat lang talaga kunin sa kanya yung anak niya. Pero if hindi naman siya yung problema, kundi yung tatay, bakit niya kailangan i-give up yung custody ng mga anak niya? Doon pa lang sa part ng kontrata na to, luging-lugi na agad yung nanay Kasi ang masamang magiging epekto nito, kung hindi man magiging maganda yung relasyon nila, mas lalo lang mahihirapan yung nanay na makapaghiwalay kasi nga, ayaw naman niyang mawala sa kanya yung mga anak niya na mahal niya
Pwede namang mawala yung pagmamahal mo sa asawa mo eh. Sadly, nangyayari yon. Mas bibihira yung mawawalan ka ng pagmamahal at all sa mga anak mo. Lalo na kung ikaw yung nanay na nagdala, nag-alaga at nagpalaki dyan eh. Bakit mo kukunin sa kanya yung right na yon dahil lang maghihiwalay sila? Lalo na kung hindi naman yung nanay yung problema doon sa relasyon kung bakit sila maghihiwalay in the first place. Baga kung tatanggapin niya yung rule na yan, automatic, kulong na siya doon sa relasyon nila eh. Sobrang laking alas na yan ng lalaki. So alam mo yun, dyan pa lang, wag na lang magpakasal, di ba? Need to talk to Maggie Wilson to know how it feels to lose one's children to the stronger party. Don't know the reference, so siguro she experienced something like this na hindi ko lang alam. Hindi kasi ako updated sa showbiz happenings eh. It is best to walk away from a lifelong bondage. Your refusal to side is admirable. They can shove their prenup, forget the wedding. It doesn't diminish you. Bravo! Exactly! Sobrang saludo doon sa babae na ito na hindi nga siya pumirma sa kontrata na yan kasi nga, sobrang laking kabastusan yan sa kanya bilang tao, bilang babae, bilang asawa, and bilang nanay kung papayag siyang kontrolin ng ganyan ng asawa niya. Ganito yung asawa mo na hindi ka nga mapapagkatiwalaan, tapos pinipredict agad na magiging masama kang asawa or nanay, then alam mo yun, bakit ka pa magpapakasal? Kahit sino, tatanggi sa ganyang setup eh. Siguro mukha ka talagang pera or mas mahal mo yung buhay ng luxury rather than yung buhay ng mga anak mo. Again, if tama yung hula nila, sobrang successful ng tao na ito na babaeng actress nga na alam mo yon, why are they so concerned? You know, rich people are weird as hell. Puro argument ng iba kung hindi mo naman gagawin, bakit ka naman matatakot pumirma, di ba? That's not the point. Mo pa kung anong concerning dito? If napipilitan lang yung lalaki na papirmahan nga yung kontrata na yon, dahil lang sa pressure galing sa pamilya niya. Kasi bakit ka mag-aasawa ng isang taong takot na takot sa pamilya niya? Sa point na willing ka nga niyang iwan bilang asawa kaysa nga sa family niya, kahit nga wala ka namang ginagawang masama. Ano yung sa role na titira ka sa in-laws mo? For what? For guidance? Para mabantayan ganon? That's a very weird requirement na alam mo yun, bakit kailangan pa? Ano yun, babantayan mo sila habang gumagawa ng anak? Yung mayayaman talaga? Mga weirdo din eh. Ayan sa mga prenup, gets ko naman kasi na may mga taong nagpapakasal nga sa mga taong mayaman para lang makuha yung pera nila. Pero alam mo yon, on this case, if totoong yung actress nga na yun yung tinutukoy nga dito, parang I doubt na gagawin niya yon kasi nga sobrang successful na niya on her own rate eh. Literally, get any minute. Nga wala siyang mapangasawa, she can strive and survive on her own. Alam mo yun, the audacity na magpapirma ng ganyan ka strict na prenup. To be fair, I don't know her personally, pero kasi parang wala naman siyang issue ng pagiging social climber or pagiging gold digger eh. Parang successful and powerful woman nga niya na itong pamilya na to, gusto nila siyang i-contain and bantayan. So again, normal nga yung mga prenup sa mga mayayaman, for safety ganyan, lalong-lalo na nga yung mga talagang mayayamang pamilya. Siguro ang isipin na magpapakasal tayo sa taong ating mapagwalaan ng buong puso at isipan, hindi natin pagdududa. If you need some clause or regulations to sleep at night, hindi ka nga lolokohin or iiwan ng asawa mo, maybe there's something wrong sa relationship nyo. Or baka meron lang talagang mali doon sa love na pundasyon nung relasyon nyo. So yun lang. Okay lang naman yung may mga rules, may mga prenup, may mga kontrata, ganyan. Pero yung ganyan ka-specific na parang, ha? Wala lang, ayun. Yun lang, thank you.